it is only accepting Jesus Christ as your personal Lord and Savior. We're not speaking here of religion. There's no religion here. Wala pong religion sa ating pinag-uusapan. Ang sinasabi natin, tama ba ang relasyon mo ngayon sa Diyos, sa tunay na Diyos, sa Diyos na buhay? Sapagkat hindi mo mahalaga ang reliyon kung kayo ay may tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ito ang sinasabi sa akin ngayong gabi. It is the relationship with your God. Ito ang relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. Tama ba ito? Si Kristo ba ay nasa iyong puso at buhay? Tinulog mo ba siya? Siya nga ba ang sinusunod mo sa iyong buhay? O iba? Nakakapagtaka po, maraming mga tao na hanggang sa kasapuyang panahon, tinatanong pa rin, ano ba yung plano ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung gusto ng Diyos sa buhay ko? Hindi ko na malaman eh. Pero kung titingnan lang po natin ang Biblia, if we just read the Bible, no, ano po nakasabi sa 2 Timothy 3:16? No, sapagkat lahat ng kasalita ay inasihan ng Diyos at magagamit natin saan? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabuluan sa maling aral, sa pag-aay sa matuwid na pamumuhay, at saan pa? Sa pagtutuwid sa likong gawain. So, makikita natin, with the Bible, we could see that it is a complete message of God for us sa ating pong sangkatauhan. Kaya nagkakapagtaka po kung bakit marami pa rin na nagtatanong tungkol sa ano ba yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Sa mga kabataan ko, ano ba ang sabi sa Bible? Children, obey your parents. Napakalinaw po noon. Mga bata, sundin nyo ang inyong mga magulang. Kailangan pa bang hanapin kung ano yung gagawin mo sa buhay bilang kabataan? Sinasabi sa Bible, obey your parents. Sa mga lalaking asawa, ano sabi? Love your wife as Christ, no? Love the church. Mahalin mo ang iyong asawa katulad ni Kristo na minahal ang kanyang iglesia na kaya mong ibigay yung buhay mo para sa iyong asawa. Mga asawang lalaki, kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa iyong asawa at sa iyong family? Yan po yung nakasulat sa Bible, it's very clear. Why do we still keep on looking on something and questioning something na hinahanap natin kung saan pinapakalinaw naman po nakasulat sa Biblia. At sa mga asawang babae, anong sabi? No? Respect your husband. No? Obey them then. No? Respetuhin mo ang iyong asawang lalaki. Huwag mo namang huwag mo naman gawin ikaw ang mas mataas. No? Alam natin, biblically speaking, the father is the head of the family. And the mother, yung mother, siya yung helper. No? Siya yung tagatulong. Ato, nagiging masama, iba interpretasyon ng sangkatauhan. Pag sinabing helper, ano nga, katulong. No, it's not. Kaya minsan nakikita mo yung mga babaeng asawa, parang nagiging katulong tuloy sa bahay. No, it's not. It's not that. Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Diyos, kayong mga lalaki ang mauuna sa mga gawain sa bahay, gawain spiritual, gawain physical, gawain emotional, miski gawain bahay. At ang mga babae ang katulong nyo sa paggawa. That's the principle. Yun po yung pinapakita. Kaya po sa gabing ito, no, maaari tayo nakapanood ng pelikula at maraming mga questions sa ating mga kaisipan na nasagot na pelikulang ito. Ngayong gabi po, no, naniniwala ako, sabi ko nga kanina, hindi masasayang ang gabing ito sapagkat nilaan ng Diyos ang gabing ito upang kayo ay mapunta rito at tunay na makapakinig ng kanyang mga salita. Walang nasasayang na sandali kung ito ay inilalaan natin sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi pong ito, nais ko pong tumayo. Habang po inaawit yung ating kinanta kanina,
Nais ko pong ipigil natin ang ating mga mata. Let's meditate on our lives. Tingnan po natin ang ating mga buhay sa mga sandaling ito. Tingnan po natin, nasaan na ba ako sa aking relasyon sa Diyos? Let's close our eyes. Let's pray to God. Habang kung nakapikikan ang mga mata. Ipanalangin ko ang manalangin kayo sa mga sarili. Tumatawag sa iyo ang ating Panginoon. Maaaring namin ka dahil may nag-problema ka. Maaaring namin ka dahil may nananap ka kapatid. Maaaring namin ka dahil wala ka ng pag-asa. Gusto ko magkaroon ng pag-asa sa aming buhay. Kapatid, ang Diyos ay laging bukas ang kamay. Nariyan lang siya sa iyong tabi. Nariyan lang siya sa ating piling. At tunay na tumatawa sa bawat isa sa atin. Kaya sa pagkakataon kong ito, ayaw po namin ibubulay-bulay ang ating mga buhay.